Magandang araw po sa ating mga tagapakinig at manonood. Ako po ang inyong lingkod, Police Captain Cherry Vicente, at ito ang Pulis at Komunidad. Sa ngalan po ng ating Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno po ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., sa Director po ng Police Community Relations, Police Major General Roderick Augustus Alba, at sa Director ng Police Community Affairs and Development Group, walang iba po kundi si Police Brigadier General Vina Guzman. Magandang araw po sa ating lahat. Sa programang ito, ating pinagtitibay ang ugnayan ng kapulisan at mamamayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon, inspirasyon at mga programang nakakatulong sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa ating komunidad. Ngayong araw, makakasama natin ang isang organisasyong nagtatag at nagsusulong ng pagkakaisa, malasakit at aktibong partisipasyon ng mamamayan sa nation building at community development. Kasama po natin si Mr. Menrado F. Ragundon, President ng Sangguniang Masang Pilipino International Incorporated, o ang mas kilalang tinatawag po nating SMPII. Alamin natin ang kanilang mga programa, advokasya, proyekto na nakakatulong sa ating mga kababayan at kung paano sila naging katuwang ng iba't ibang sektor. Kabilang ang Philippine National Police sa pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran. Magandang araw po, Sir Ragundon. At malugod po namin kayong tinatanggap dito sa aming programang Pulis at Komunidad. Sir, kumusta naman po tayo ngayon? Eto pa, awa ng Diyos ay okay naman. Tuloy-tuloy pa rin po ang serbisyo sa ating mga komunidad at sa ating PNP PKG bilang partner po sa pagtataguyod ng humanitarian events. Yan. Yes, sir. Sir, baka gusto niyo muna pong bumati sa ating mga kapamilya, kaibigan, at sa mga kasama natin sa SMPII. Well, unang-una po ako'y nagpapasalamat sa pagkakataong pinagkaloob po ninyo at syempre sa ating mga kapatid sa SMPII family, lalong-lalo po yan sa inyo, yung mga nasa abroad. Okay, magandang umaga po kasi good morning po ang batian namin, mapa-araw o gabi, dahil nga po sa difference ng time. Okay? Yes po. So, good morning po sa inyong lahat at ako'y naririnig po ngayon sa PNN, okay, kasama po si Captain Cherry Vicente para po dito sa invitation for an interview. So, para sa inyo po ito, tuwas pusong pasasalamat po sa amin sa inyo. Maraming salamat sa inyo. Yes po, magandang araw po or magandang umaga po. Kung saan man po kayo naroon sa bahagi ng mundo, welcome po sa ating Pulis at Komunidad po. Live po tayo via Police News Network. Sir, simulan na po natin ang ating unang katanungan. Sir, bilang panimula po, maaari po ba ninyong ipakilala muna po si Mr. Ragundon bago po ang SMPII? Sino po ba ang National President ng SMPII? Okay. So maraming salamat pong muli sa pagkakataong ito. Ako po si Menrado F. Ragundon or Kuya Manny sa lahat. Okay. Yes po. Ng Pangulo po ng Sangguniang Masang Pilipino International Incorporated o mas kilala bilang SMPII bilang Pangulo. Ang aking pangunahing tungkulin ay para pangunahan ang ating organisasyon sa pagsusulong ng mga programang nakatuon sa paglilingkod sa komunidad, pagtulong sa mga nangangailangan at pakikayat sa mga mamamayan na maging aktibong bahagi ng nation building. Yes po. Sir, since bahagi po ang SMPII ng nation building, ano po ang SMPII at ano po ang pangunahing misyon at layunin ng ating organisasyon? Ang SMPII po ay isang volunteer-based civic organization na binubuo ng mga Pilipinong may iisang layunin. Yes po. Ang makatulong sa kapwa at makapag-ambag sa pag-unlad ng ating mga komunidad. Ang aming misyon ay palaksin ang pagkakaisa, volunteerism, at malasakit sa kapwa.
Naniniwala kami na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa mga ordinaryong mamamayang handang maglingkod. Yes po, napakasarap pong pakinggan na Thank you po. ang pagbibigay serbisyo ng SMPIA is from volunteerism Opo. sa simple at ordinaryong pamamaraan. Sir, paano po nagsimula itong organization ninyo at ano yung naging inspirasyon nyo para maitatag ito? Okay. Ang SMPIA ay 29 years nang naglilingkod sa mamamayang Pilipino, katuwang ang ating pambansang pulisya. Nagsimula ang SMPIA sa simpleng pangarap ng ilang individual na magkaroon ng organisasyong magsisilbing daan upang may sabuhay ang malasakit at serbisyo sa kapwa. Nakita namin ang pangangailangan ng maraming komunidad para sa tulong, suporta at pagkakaisa. Doon nagsimula ang inspirasyon na bumuo ng organisasyong hindi lamang nagsasalita tungkol sa pagbabago, kumikilos para rito. Yes po, talaga namang kung hindi natin mararamdaman yung pagkakaisa na yan, kung hindi natin sisimulan sa aksyon, di po ba? Tama Kung po. hindi tayo magvo-volunteer, Yes po. at higit sa lahat yung pagmamahal sa bayan po natin. Correct. Kaya po, napaka sarap pakinggan na may ganitong organisasyon na nagbibigay ng tulong, nagbibigay ng voluntaryong tulong, hindi lang tulong yung effort nila, yung panahon po Yes. para po sa ikakabuti at magkaroon ng pagbabago. Kaya naman sir, dahil nga ito ang yung naging inspirasyon, ano-ano po yung mga naging pangunahing programa or proyekto po ng SMPII na isinusulong po natin sa pangkasalukuyan? Marami po tayong programa, ma'am. Kabilang po dito ang community outreach activities, feeding programs, medical missions, relief operations, environmental activities, youth development programs, disaster preparedness campaigns, at iba-ibang humanitarian missions. Layunin naming maabot ang mga komunidad na higit na nangangailangan ng tulong at suporta. Yes, sir. Sa mga binibigyan po natin ng mga tulong at suporta, sino-sino po ang mga pangunahing nating benepisyaryo sa mga ganitong programa? Ang aming pangunahing benepisaryo ay ang mga mahihirap na pamilya, mga kabataan, senior citizens, persons with disabilities, mga biktima ng kalamidad at iba pang sektor na nangangailangan ng tulong. Ngunit sa mas malawak na pananaw, ang buong komunidad ang nakikinabang sa bawat programang aming inilulunsad. Yes po. Talagang ang sama-samang pagtulong po ay hindi lamang nasa balikat po ng PNP. Talagang nandyan po ang pagtulong po ng mga volunteers po natin, ang NGO, halimbawa na po ang SMPII. Dahil nga po, ito po yung sinasabi nating whole of a nation approach. Hindi naman po natin pwede pabayaan ang halimbawa ang PNP parang sa peace and order. Tulong-tulong po talaga tayo. Kaya naman sir, meron po ba kayong nais ibahagi na programa or proyekto ng SMPII na isinasagawa po ng PNP with you po? Ano po yung mga activities natin with PNP? Sa mga nakaraang taon po, nakapagsagawa tayo ng iba't ibang community outreach programs. Yes po. Public safety awareness campaigns, humanitarian missions, relief operations, at mga proyekto para sa kabataan. Katuwang po ang ating Philippine National Police, Police Community Affairs and Development Group, or PCAG, mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya ng gobyerno. Ang mga partnerships na ito ay nagpapakita na mas marami tayong magagawa kapag sama-sama tayong kumikilos. Ano naman po yung pangunahing mga accomplishments po ng SMPII nitong mga nagdaang taon? Kasi po nabanggit din po ninyo at isa po kayo sa mga napiling outstanding NGOs po ng PCAG. Lubos naming ipinagmamalaki ang paglago ng aming organisasyon sa loob at labas ng bansa. Yes. Nakapagbigay tayo ng tulong sa libu-libong kababayan sa pamamagitan ng iba't ibang outreach humanitarian programs. Isa rin sa aming ipinagmamalaki ang mga pagkilalang natanggap ng SMPII mula sa iba't ibang institution bilang pagkilala Yes. sa aming dedikasyon
sa paglilingkod at sambayanan. Credit card fraud. Credit cards make life easier. With the use of credit card, consumers enjoy the convenience of shopping online, paying bills, and ordering food and groceries without hassles. Unfortunately, as technology advances, credit card fraud schemes have also become more sophisticated. Credit card fraud is technically an identity theft, where an individual uses someone else's credit card information to charge purchases. The common modus includes phishing, vishing, and smishing. Phishing. The fraudster sends a fraudulent message, often appearing to be from a legitimate bank or money remittance, to trick the recipient into giving sensitive information like passwords, banking details, or other confidential data. Vishing or voice phishing. The fraudster uses phone calls to obtain sensitive information such as passwords or credit card details by pretending to be a trusted entity such as a bank or government agency. Smishing. The fraudster sends misleading text messages to deceived victims into believing a message is from a trusted source, convincing them to provide exploitable information or access to their mobile devices. Credit card intercepted by courier or delivery rider. The courier or delivery rider unlawfully takes possession of a credit card during the delivery process. Skimming devices. The criminal installs skimming devices on ATMs, gas station pumps, or point-of-sale terminals to capture credit card information during legitimate transactions. Credit card cloning. The criminal illegally creates a counterfeit copy of a legitimate credit card by stealing information through skimming, data breaches, or phishing. The clone cards is used for unauthorized transactions, causing fraud and financial loss for the card holder and bank. The PNP Anti-Cybercrime Group, as the frontliner defender against digital threats in the country, fulfills its mandates by assisting victims in applying for cyber warrants from courts and in filing cases with the concerned prosecutors. The operating team will prepare the necessary documents. After the operation, the investigator on case files a case to the concerned prosecutor. If the case necessitates cyber warrants, the investigator on case will apply for a warrant to the concerned court. This is to obtain relevant information necessary in filing a case. It can be a warrant to disclose computer data or warrant to search, seize, and examine computer data. Don't be a victim of credit card fraud. Protect yourselves by following these steps. Monitor your accounts regularly. Use strong and unique passwords. Enable two-factor authentication. Ignore unverified emails or messages and calls from unknown numbers. Use secure websites for online shopping. Avoid public Wi-Fi for financial transactions. Keep your credit card information private. Report lost or stolen cards immediately. Review your credit report regularly and use credit alerts and notifications. Report incidents of credit card fraud to the PNP Anti-Cybercrime Group through the following channels. PNP Anti-Cybercrime Group, watching over you on the cyberspace. Sir, bukod po sa dami po ng natulungan po natin, maaari po ba kayong magbahagi ng success story ng isang individual or community na nabago po ng ating programa sa SMPII? Opo. Marami po kaming may babahaging success stories sa loob ng mga taon ng aming paglilingkod. Yes, sir. Isa sa mga kasulukuyan naming ipinagmamalaki ay ang isang babaeng criminology student na aming sinusuportahan sa kanyang pag-aaral sa pamamagitan ng financial assistance. Siya po kasi ay wala ng ama, pero ang nanay naman niya ay na-stroke. Kaya pero yung desire po niya na makatapos, kaya napilitan po siyang mag-reach out doon sa isa naming
chapter sa Aklan. Yes po. At nung i-convey nga sa amin, so napagpasya ng BODs na why not? Na tumulong po. Opo, isang bata ito na nangangailan tulong. At saka talagang yung design niyang makatapos para makatulong sa pamilya. Sa kasulukuyan, siya ay sumasailalim sa advanced ROTC training sa Makati City, Davao Oriental. Yes po. Nakakatuwang makita na ang munting tulong na naibigay ng SMPI ay naging daan upang mas mapalapit siya sa kanyang pangarap na maging lingkod bayan. Yes po. Bukod dito, mayroon na rin kaming ilang kabatang estudyante na noon ay naging benepisaryo ng aming educational at community support. Ngayon sila ay ganap ng miyembro ng Philippine National Police at nagsisilbi na sa ating bayan. Para sa amin, ito ang isa sa pinakamalaking tagumpay ng SMPII, ang makita ng aming mga kabataan, minsang nangangailangan ng tulong, ngayon ay mga professional na at nagsisilbi rin sa kanilang kapwa. Marami rin kaming mga dating benepisaryo na naging volunteers at aktibong miyembro ng organisasyon. Iti pinapakita lamang nito na ang kabutihang na ipapasa mula sa isang tao patungo sa iba ay lumilikha ng mas malawak na positibong pagbabago para sa komunidad. Para sa amin, hindi lamang bilang ng mga proyekto ang sukatan ng tagumpay, kundi mga buhay na nagbabago at ang mga pangarap na natutupad dahil sa sama-samang pagkilos at malasakit sa bawat isa. Sa larangan naman ng serbisyo para sa mga overseas Filipino workers OFWs, isa ito sa mga advokasyang malapit sa puso ng SMPII. Sa pamamagitan na aming mga aktibong chapter sa Middle East, particular na sa United Arab Emirates at iba pang mga bansa, Saudi Arabia, Qatar, and Kuwait, patuloy kami nagpagtulungan sa Philippine Embassies Consulate at iba-ibang Philippine community organizations upang matulungan ang ating mga kababayan sa oras ng pangangailangan. Sa UAE lang po, meron kaming natulungan siguro nasa over 180 na mga kababayan natin na misfortunate, sabi ko. Yung mga may problema ko sa mga kasabay, tumatakas sa mga nila, sa mga amo nila, sinasaktan, kung ano-anong klaseng kaso. Mga abuso po. Opo. Ang dami na rin po namin natulungan sila na mapauwi madala sa ating embassy. Yes po. Sa mga nagdaang taon, nakapagbigay kami ng suporta sa maraming OFWs na nakaranas ng pang-abuso. Yan po yun, labor-related concerns at iba pang suliranin. Yes po. Naging katuwang kami ng ating mga embahada at iba pang ahensya ng pamahalaan sa pag-refer ng mga kaso, pagbibigay ng agarang tulong, pakipag-ugnayan sa mga otoridad at pagsuporta sa mga proseso upang makamit ang ating mga kababayan ang kinakailangang proteksyon at tulong mula sa gobyerno. Sa kasalukuyan, habang patuloy na sinusubaybayan ng pamahalaan ang sitwasyon dulot ng tensyon at kaguluhan sa pagitan ng Iran, Israel at Estados Unidos, nakaanda rin ang mga miyembro at chapter ng SMPI sa Middle East na tumulong. At sa kasalukuyan po ay patuloy na tumutulong sa ating mga embahada at mga ahensya tulad ng DFA, DMW at OWA sa pagbibigay ng informasyon pag-abot sa mga apektadong OFWs at pagsuporta sa mga repatriation at welfare effort para sa kaligtasan ng ating mga kababayan. Eto nga po, sabi namin, kayo ba hindi aalis? Nagagera niya dyan. Sabi nila, sila daw po ang huling aalis. Yes po. Siyempre po, naghahanap buhay po. Ganyan po talaga ang aming dedikasyon. Para bang inako na namin na responsibilidad, obligasyon namin na mapalis muna yung mga gustong umuwi bago pa man kami. Kasi danas ko na po yan. Dahil nung Gulf War, nandyan din po ako. Pero hindi ako umalis. Talaga po yung pagtulong sa kapwa, wala pong pinipiling oras, wala pong pinipiling estado sa buhay.
even po magsakripisyo po tayo, ganyan po talaga ang pagtulong. Kaya nga po, sir, sa dami po ng experiences ninyo ng pagtulong po at very successful po ang mga stories po kasi po nakapag-graduate po kayo ng mga kabataan at ngayon po member na po ng Philippine National Police. Sa dinami-dami po na mga achievements and accomplishments po ninyo, ano naman po yung naging hamon? Siyempre, sir, hindi naman lahat laging success stories. Nandiyan po yung mga challenges. Ano po, sir, yung mga kinaharap ninyo mga challenges at paano po ninyo ito nalagpasan? Tulad ng maraming NGO po, isa sa pinakamalaking hamon ay ang limitado naming resources. Dahil siguro sa lahat po ng NGO, kami po yung walang sponsors. Yes po. Sariling bunsa lang po talaga namin. Ngunit dahil sa dedikasyon ng aming mga volunteers, suporta ng aming mga partners at tiwala ng komunidad, patuloy naming naipapatupad ang aming mga programa. Natutunan namin na kapag may pagkakaisa at malinaw na layunin, walang hamon na hindi kayang lampasan. Yes po. Talaga naman po. Talagang pong sa grasya rin po ng Panginoon, talagang malalagpasan natin ang anumang pagsubok, lalong-lalo na po kung yung hinaharap nating misyon ay para sa pagbabago Opo. at para sa ikakaunlad po ng ating pamayanan. Kaya naman sir, paano po ninyo nakikita ano naman po yung papel ng kabataan sa inyong advokasya? Kasi kanina po nabanggit ninyo na talagang ang mga kabataan ay isa po talaga sa inyong mga beneficiaries, talagang pinag-aaral nyo po sila. Siyempre, binabackground po kung talagang nangangailangan ng tulong. So, ano po yung nakikita niyong papel nila para po maisulong ang inyong advokasya? Napakalaki po ng papel ng kabataan. Tulad nga ng sinasabi natin, sila ang kinabukasan ng ating bansa. Yes po. Sa SMPII, hindi lamang sila benepisaryo, kundi katuwang din sila sa pagbabago. Totoo po. Marami sa aming mga aktibong volunteers at leaders ay mga kabataan na nagpapakita ng kahangahangang dedikasyon sa paglilingkod. Yes po. Talaga pong malaking bagay po na mabigyan po ng empowerment ang mga kabataan Opo. natin para maganda rin po ang magiging kinabukasan nila. Kaya naman sir, marami pa po akong gustong itanong at napakaganda po ng mission po ng SMPII. Yung makikita po natin yung pagmamahal sa kapwa at yung kagustuhan na magkaroon ng pagbabago. Opo. Kaya naman sir, kahit gusto pa nating dagdagan ng ating kwentuhan, kailangan muna po nating magbigay po ng mensahe sa ating mga mamamayan na nais maging bahagi po ng SMPII sa mga community activities po natin and volunteer programs. Maaari na po kayo magbigay ng mensahe or hikayatin na sumali po sa SMPII. Sa ating pong mga mamamayan na gusto pong sumapi sa aming sa ating samahan o sa SMPII, ay huwag po silang matakot magsimula. Hindi po nila kailangan maging eksperto or may malaking kakayahan para makatulong. Yes po. Ang mahalaga ay may puso, handang maglingkod. Yes po. Yes. Ang bawat maliliit na kabutihan ay malaking epekto sa ating komunidad pag ito po ay pinagsama-sama. Totoo po. Kaya naman sir, sa dami ng pinagdaanan ng SMPII, sa dami po ng accomplishments ng SMPII, talaga naman kami po dito sa PKG, nagpapasalamat po sa inyong partnership sa amin at naabot po natin ang kahit impossible mission po, na kahit po ito ay, sabi natin ay delikado, ngunit nandyan po ang SMPII para ipaabot po ang tulong para sa ating mga kababayan. Kaya naman sir, thank you very much po. Welcome, ma'am. Meron po kayong gustong i-announce? Meron po ba kayong mga upcoming activities na gusto niyo pong imbitahan ng ating mga kababayan? Patuloy po naming palalawakin ang aming humanitarian missions, youth empowerment programs, community outreach projects, disaster preparedness initiatives, at mga partnership sa iba't ibang sektor.
Layunan naming mas marami pang komunidad ang maaabot at mas marami pang buhay ang mabigyan ng pag-asa. Yes po. Sir, thank you once again po. Baka may gusto po kayong pasalamatan po coming from International SMPII. Maaari niyo na po muna kayong magpasalamat sa kanila. Sa lahat ng ating mga pabayan, nais kong ipaabot na ang pagbabago ay hindi nagsisimula sa malalaking bagay. Yes po. Nagsisimula po ito sa simpleng malasakit, pakikisa at kahandaang tumulong sa kapwa. Kapag tayo ay nagkakaisa at sama-samang kumikilos para sa ikabubuti ng komunidad, mas magiging matatag ang ating bansa. Sa SMPII, naniniwala kami na ang bawat Pilipino ay may kakayahang maging bayani sa kanyang sariling paraan. Yes po. Sama-sama nating itaguyod ang diwa ng pagkakaisa, serbisyo at pagmamahal sa bayan. Yes po. Talagang tunay nga po ng SMPII, may malaking puso po para maipakita sa sambayan ng Pilipino na hindi kailangan meron tayong pera. Opo. Hindi kailangan na meron tayong mga ipamimigay na kung ano-ano. Ito'y nagsisimula sa pagmamahal sa ating Opo. kapwa. Kahit ang inyong panahon, karunungan ay pwede nyo po maging ambag para po sa simpleng pagbabago po Opo. na siyang magbibigay ng pag-asa sa ating bayan. Opo. Kaya sir, napakaganda po ng inyong mensahe, very inspiring po. Kaya naman po kami dito sa Police News Network, we are very honored po na makasama namin kayo at makilala po kung ano yung SMPII. Binabati rin po pala namin sa South Sudan si Police Captain Nomor Macaraeg, ang advisor po ng SMPII. Hello po dyan. Kumusta po? Sir, maraming salamat pong muli kay Mr. Menrado F. Ragunton, President po ng SMPII o ang tinatawag na Sangguniang Masang Pilipino International Incorporated. Sir, maraming salamat po sa pagbabahagi po ng kwento ninyo at pagbibigay po ng information about sa programa at advokasya po ng SMPII na naglalayong mapabuti ang kalagayan ng ating komunidad at ng ating bansa. Kaya naman po mga kababayan, muli nating napatunayan na ang kapayapaan, kaayusan, at kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng pamahalaan o ng kapulisan. Ito ay bunga ng sama-samang pagkilos ng bawat mamamayan, organisasyon at sektor ng lipunan. Sa pamamagitan ng pagkakaisa, malasakit at aktibong pakikilahok, mas mapapalakas natin ang ating mga komunidad at mas mapapabilis ang pag-abot ng serbisyo sa ating mga kababayan. Muli, ako po si Police Captain Sherry Vicente at ito ang inyong programang Pulis at Komunidad. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.